Ayan, 2 hectares calamansi farm dito lang sa Davao del Sur. Mga 1-year-old mahigit itong mga puno ng mga kalamansi dito mga kaagri. 3x3 yung distance mga kaagri and marketed po ito sila lahat. Sa pagkakaalam ko mga kaagri, gustong gusto ng mga kalamansi tree yung direct sunlight gaya nito. So minabuti na lang namin na putulin yung mga puno dito sa paligid. Good day mga kaagri, so andito tayo ngayon sa Calamansi Farm. Medyo malinis na, napalinisan natin ng siguro more than 1 week siguro yung paglilinis dito. So ngayon medyo okay na, nakontrol na natin yung mga damo. Saka ayan, parang yung mga kalamansi dito parang ano na sila, parang nakondisyon na talaga mga kaagri. Unlike the other month, parang ano talaga, kawawa tingnan yung kalamansi kasi grabe. Sunod-sunod yung ulan tapos hindi namin nasunod yung paglilinis dito sa area. So ngayon naputol ng mga damo tapos na-sprayhan na din namin ng herbicide. So hopefully tuloy-tuloy na to. Ayan no, parang okay na yung mga dahon nila. Ayan, ito yung mga 1-year-old na mga kalamansi mga kaagri. Medyo naging stunted lang sila kasi lately na busy tayo. So hindi natin natutukan. So ayan, ito sila. 1,500 lahat itong kalamansi natin na puno. Hopefully this year lalaki pa ito. So yung target natin before natin pabungahin sila, aabot sila yung height nila, at least abot sa parang ganito, parang 6 feet. Tapos medyo lalaki konti yung canopy nila, saka pwede natin pabungahin. Itong mga bunga nito mga kaagri, natural lang po ito na bunga. Ayan, makikita nyo dito may mga pangilan-gilan na mga ayan o, mga bunga. Pero makikita nyo hindi talaga kondisyon. Ayan o. So dapat dito pag maliit pa lang parang buto ng ng munggo, dapat kinukuha talaga mga kaagri para instead yung nutrients na pupunta dito sa kalamansi, sa bunga, dito pupunta sa dahon tsaka sa sanga nila para madaling lumaki yung mga kalamansi. Pero sige lang, kasi medyo mabisi talaga, minsan hindi natin natutukan ng pansin dito, pero hopefully tuloy-tuloy ito natin matutukan mga kaagri. Ayan, so may pangilan-ngilan doon na medyo namatay talaga, so pupunaan na lang natin mga kaagri. Ayan, puno to ng mangga noon, tapos pinutol namin lahat ng mangga, pinalitan namin ng kalamansi. Ayan, ayan, ito sila. Parang kondisyon naman. So this week mag-spray na naman tayo ulit ng insecticide tsaka foliar para dito sa dahon. Ayan. Okay. So ngayon pupunta tayo doon sa kabilang area. So yung sinabi ko noon sa last video ko mga kaagri na gagawin natin ng lalagyan natin ng paddocks, diyan natin nilalagay yung mga 1-month-old na mga sisiyo natin, diyan natin ipapagrow. So ngayon medyo malinis na compared last month. So tara, puntahan natin mga kaagri. So part ng area natin ito mga kaagri, may creek. So ito yung creek mga kaagri. No. Ayan. So minsan pag malakas talaga yung ulan, grabe talaga yung baha dito, mahirapan tayo tumawid. Pero ngayon, nagkatilan yung ulan, medyo umupa na yung tubig. So, yung plano talaga namin, magtanim talaga ng mga kawayan dito, mga puno, para baga barrier sa baha, para hindi ito madabig yung lupa dito. Ayan. So, tara, welcome dito tayo sa area kung saan
Yung post natin, lalagyan natin ng duct. So dito tayo magpapagrow ng mga D853 natin. So pagka 1 month doon sa backyard farm, dadalhin natin dito yung mga 1 month old na mga sisiw. At least may bakuna na sila, nakapurga na din, saka natin dadalhin dito. So ayan. So may nabili na tayo ng net, ranging net, tapos nakapagpaputol na rin tayo ng mga kawayan. So yung poste gagamitin natin kasi meron tayong kawayan dito, so dito na lang natin kinuha yung mga kawayan. So ayan, medyo goods na to dito mga ka-agree, medyo malaki-laki na to dito. Ayan. Yan nga pala yung bahay. So papasalamat tayo kasi may nakita tayong bantay dito, yung papa ni Jeffrey. So although hindi pa naman senior, kayang-kaya pa naman. Ito dito. So yung mga lansones, nakapag-harvest na tayo dito mga ka-agree last month. Yung sa vlog natin, ngayon may mga pangilan-gilan na mga bunga. So baka mga by November pa siguro ito. Ayan, ito sila. Doon. Saka yung durian, marami pang durian doon. Dito tayo. So yung pupus natin dito, siguro ito almost 1 hectare ito dito mga ka-agree. Lalagyan natin ng partition. Hatiin natin to ng tatlong hati ito mga ka-agree. Tapos maglalagay tayo ng parang kubo na kasilungan ng mga manok. Ito, grabe yung bunga mga ka-agree. Ito yung mga bunga ng lansones. Ayan, ayan, marami to. Nandito. Ito yung mga durian. Bunga ng durian. Yan. Maraming mga nagulog din. Yan. Yung mga bunga ng durian. Kaso hindi natin na-sprayhan. May mga borer talaga, no? Kawawa yung mga bunga. Ang ilan-ilan na butasan talaga. Yan. Hanggang doon, may mga durian doon. Palansones. Saka meron tayong mangustin. Tara, dito tayo sa mangustin. Yan. Ito muna tayo. Ayan. Last month mga ka-agree, wala, ubos to lahat. Kasi ang dami ng mga bata dito. Kinukuha nila. No, ninanakaw nila yung mga durian. Nung andito na nung papa ni Jeffrey, so parang nakontrol yung ano dito, yung pagnanakaw ng mga bata dito. Ayan yung mangustin. Ito yung mangustin. Tara, ginaw ko. Malalaki na tayo kung sino yung mangustin mga tayo. Paghinog. Dami tong bunga ng mangustin. Tingnan ko. Ayan. Mangustin. Ayan, ito yung mga gagawin natin poste mga ka-agree. Ito dito. Ito malalaking, yan o. Malalaking bamboo. Ito yung bantay namin dito, ka-agree si Step. Parang ang saya niya dito. Ayan, ito yung bahay namin dito mga ka-agree. Ayan. Thanks for watching mga ka-agree. God bless and happy farming po.